Kumusta so far yung yung nagka-campaign ng mga... Hindi pa start na ba? Hindi pa? Ang official ay March 28 pa. Saan? Siyempre ngayon kung ano po yung mga imbitasyon, lahat ng mga kailangan puntahan at gawin ay continuous naman. Kailangan din balanse ng oras sa pamilya. Pero Vice, mas mahirap ba ang laban ngayon kumpara noon? Actually, first time ko po nalalaban ng one-on-one. One-on-one? One-on-one kasi Vice Mayor sa one-on-one. Yung konsehal kasi marami pwedeng isingit, madali. Kaya sigurado mas mahirap ang laban. Kaya kailangan paghandaan. At super supportive naman sa iyo sa mga lakad nyo, si Mrs. Oo naman, super supportive naman ni Alex. Not just sa pagpunta, pero pati pag-asikaso ng mga pang-post ko. Kasi siya yung magaling sa ganyan. Super support naman pati yung family, both sides. So sa ganun si Alex nagsusupport? Oo, sumusupport din siya. Pero pumupunta siya, nandun siya ng fiesta. Sumali siya sa parada namin, sa fiesta ng Lipa. Ito lang na the past few weeks, nabalitaan niya, nag-pregnant siya. Pero hindi po kami inalad ulit, magkaroon ng schedule. So, hinihintay lang mag-recover ang kanyang katawan. Pang-tatlo na po. Pang-tatlo na? So, very recent yung last? Ito lang po, So, nung nag-attend kayo ng Christmas party namin sa Ano siya? Sa Speed, sa Rampa. Meron na po. Meron na. And then after a few days, or nagkaroon ng heartbeat. And then, eventually, hindi na po nag-progress yung pregnancy. Pero, siyempre, mas ka naman. Pero how do you, yung, pag ganyan si Alex, siyempre yung kumusta yung state of niya? Okay naman siya ngayon. Malakas naman din yung faith nila, no? Maganda yung upbringing ng parents. Kaya we're able to manage yung hardship, yung struggle na to. Tsaka yung support ng pamilya, sobra-sobra. Pero under ka sa Batangas, kay Ate V. Yes, same party kami. Sa Bagong Lipa, Bagong Batangas, same party. Confident naman ang party ito? Confident kasi the last election, halos lahat kami nanalo. Sa Lipa, yung Vice Mayor lang ang hindi nanalo sa amin. So ngayon ako po yung magta-try. Kailangan mo manalo. Kasi yun lang pala yung match. Hopefully lahat po kami yung malalim. Pero nakakasama rin nyo rin ba si Luis? Dahil kapartido, kaibigan talaga ni Alex. Kasama namin lagi si Luis. Pag nasa Lipa siya, kasama kami. Pero nakafocus din si Luis sa ibang bayan. Kasi yung kanya, buong province of Batangas. Sa amin naman sa Lipa lang po. So, nakita ko, napakasipag niya. Lagi rin kami magkausap. Kinakamusta ko rin siya. Lagi siyang nasa ibang bayan din. At tuloy-tuloy ang kanyang pag-ikot. Pero kumusta siya bilang first-timer na pagpasok sa politics? Ready na si Luis kasi tagal na yan, di ba, nababalita na lalaban. Tapos coming from syempre nandyan si Secral, si Go Vilma, family nila. So exposed na rin. At kilala ko si Luis bilang isang kaibigan. Talagang napakabuting tao. At I'm sure at this point, may family na rin siya, ready na rin siya. Ano yung mga parang vision mo para sa Lipa? Ano man, sa Lipa? Ano yung mga kailangan i-improve pa ron? Actually, sa Lipa, very progressive na Lipa. Ang nakikita ko lang kakulangan, marami kaming ginagastos para sa mga scholarships, para sa mga estudyante. Tamad na lang ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral sa Lipa. Ang susunod naman, napapansin namin, pagka-graduate nila ng college, pupunta sila ng Manila kasi very limited ang job opportunities sa Lipa. So now, we're inviting more investors. May identified na kami na townships sa Lipa para dumami rin ang job opportunities. Dumami rin ang papasok na corporate offices, kung ano man po developments para lalo pang mag-increase ang pondo ng Lipa at mas marami pa kaming magawa para sa aming mga kababayan. Ano yung mga personal mong advocacies? Ang personal advocacy ko, tumutulong ako sa mga naghahanap ng trabaho dahil minsan ako'y natulungan din ako'y naghahanap ng trabaho. So, yung mga tao, welcome magpasa ng resume sa aking personal na Facebook account, saka sa aking office.
at nililink ko sila sa iba't ibang job opportunity. Yun ang aking isa. Siyempre, yung development ng Lipa, mas lalo maging dumami yung mga corporate offices, developments, dahil yun ang nakikita kong kulang yung job opportunities pagka-graduate, dahil we are spending a lot on scholarships and educational assistance para sa aming mga kababayan. Nagtatraffic pa rin ba ngayon sa Lipa? There was a time kasi nung muli akong pumunta ron, parang bago makapasok, nagtatraffic. Ito po yun, hanggang ngayon ay kahit po kami personally na-experience namin yan, pero napakarami pong bypass roads na gagawin. Aabangan na lang po ng mga kababayan natin sa Lipa. Sa tulong din, siyempre ni Secretary Ralph Recto, nandyan sila dahil yung pondo po ng Lipa para sa dami ng populasyon, 500,000 ang population ng Lipa. Okay, ang pondo namin ay 3 billion. So for yung ratio ng population at pondo medyo maliit pa, mababa pa. Pero dahil meron kaming Secretary Ralph, Senator Ralph, Robby, ang daming pondo na pumapasok from the national government to help yung mga bypass roads, lahat po yan. So in the next coming years, pag natapos na po lahat yan, magkakaroon pa ng additional exit ang Lipa. Bali magiging 3 na yung exits ang Lipa. Makikita nila yung difference sa traffic. Pero hindi natin din maiwasan, no? Madagdag ko lang kasi ang Lipa ay nasa sentro. So kung taga Padre Garcia ka, taga Ibaan ka, taga Rosario ka, doon ka talaga dadaan. Ano nilang pakiramdam mo ngayon sa, kumbaga, dahil mo rin naman nagkakabalahat, tapos may mga pinagdadaanan ka. So far, kumbaga. Masaya. Hindi may iwasan. Parang mixed emotions, roller coaster. Lalo na nung Pasko, kasabay ng mga Christmas parties. Inaalala ko rin si Alex, pero ngayon nalagpasan na namin. At finally, close book na yung aming pregnancy. Makaka-focus na ulit sa mga trabaho. Marami rin na-sacrifice ng trabaho si Alex. And lagi ko nga sinasabi, napaka-hirap. Ako, lalaki, nakasuporta lang. Pero siya bilang babae, lahat ng mga injection na kinailangan niyang pagdaanan, yung DNC, yung RASPA, yung emotions na up and down, mas mabigat po yung sa babae. Fight lang. Pero wala namang pressure ba? Hindi kayo pressure na Hindi dapat? naman ngayon, syempre may mga nagtatanong kung kailan may kasi magkakaanak. minsan na nagiging factor Pero kami, sinurrender na namin sa Panginoon kung ano yung ipagkaloob sa amin, tatanggapin namin. Kung darating. Kaya kung darating. So wala nang plano-plano na kailangan ngayong 2025. We're always hoping, pero we surrender it. If it comes, we will be very happy. Okay, good luck, Medro.